Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nanlaki ang mata ng isang hiker sa kanyang na-encounter. Sa kanya kasing pag-akyat sa isang bundok sa Aurora, may nakita siyang bulating may batik-batik sa katawan na parang mga piniritong itlog. Sa lahat ng bulating nakita ni Alman sa kanyang tarambuhay, ito raw marahil ang pinakamalaki. Mas mataba pa siya sa kalingkingan ko. Yung hawak ko yun ay 10 inches. Ito rin daw ang pinakakakaiba ang itsura. Ang mataba kasi nitong katawan, napapalibutan ng mga spot o batik-batik na para bang mga piniritong itlog. Kasi makikita mo yung spots niya, like it's a white spot, and inside that white spot is a yellow dot. Kaya ang tawag daw sa bulating ito, fried egg swarm. Ang fried egg swarm na pinost ni Alman, nakita raw niya nang umakyat siya sa Mount Magdalena sa probinsya ng Aurora. Nakita namin at lahat kami natakot. Tapos sinabi ng guide, huwag kayo matakot, wala siyang kamandag. In fact, pinulot pa ng guide yung worm, even though it's a very rare earthworm, makikita mo siya sa trail kasi sa surface lang siya. Ang tawag ng mga residente dito, wati-wati. Siguro spread lang siya in 2009, pero yung mga lokal sa Aurora, matagal nila nakikita yan kapag nangangaso sila sa bundok. So ako bilang isang curious na namumundok, ginawa ko yung video para ibahagi yung nalaman ko. Pero pag nilinaw ni Alman ang kanyang viral post tungkol sa fried egg swarm, throwback lang. Kuha kasi niya ito noong pang 2019. At ang i-repost niya ito, nagulat siya na umani ng napakaraming engagements ang video. Ginawa ko yon para magbahagi ng impormasyon. Nagulat din ako na marami palang interesado rin. Kuya Kim, ano na? Ang mga fried egg worm, endemic o tanging sa Pilipinas lamang matatagpuan at tutuklasan sa Aurora Province, partikular sa Maria Aurora National Park sa Sierra Madre. Formal itong nilarawan o dinescribe bilang bagong species ni Samuel W. James noong 2009. Ang scientific name nitong Archiperetima middletoni, pinangalan kay Robert Hunter Middleton, isang American calligrapher at designer mula Chicago. Dahil sa kakaibang pattern sa kanilang katawan, mahirap makita o maispatan sa gubat. Ang mga pattern kasi nito nagsisilbing camouflage o disruptive coloration. Nagmumukhang mga patches na liwanag na tumatama sa mga tuyong dahon. May brightly colored parts siya. Usually sa maraming mga hayop, indication siya na potentially poisonous or venomous siya. According dun sa mga report dun sa original na nag-describe ng species, kapag daw threatened yung earthworm na yun, nagsispray siya ng chemical na medyo irritant sa balat ng mga tao. May nag-try kumain sa kanya and hindi rin siya nangangagat. Mahirap mang maispatan pero madalas naman silang namamataan kapag umuulan. Nakikita silang gumagapang sa ibabaw ng forest floor. Ang mga juvenile o batang fried egg worm, matatagpuan sa mga leaf axils ng halamang pandanus sa mga arboreal ferns. Pero kung pahabaan naman ang usapan, ang bulate raw na ito may hawak na titulo. Anong bulate ito? Ang bootlace worm o Linnaeus longissimus ang pinakamahabang worm o bulate sa buong mundo. Kabilang to sa mga species ng mga ribbon worm na maaaring umabot hanggang 30 meters o 98 feet ang haba. Mas mahaba pa yan sa isang blue whale. Ang isa sa pinakasikat na specimen nito, nadiskubre sa Scotland noong 1864 na may habang umabot ng 55 meters o 180 feet. Mas mahaba pa sa isang Olympic-sized na swimming pool. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang. #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.